Noong bata pa si Mang Tonyo, wala siyang iniindang kahit anong sakit sa katawan. Mula pagkabinata hanggang sa pagtanda ang katawan niya ay tila bakal sa tibay. Siya ang uri ng tao na kayang magbuhat ng sako ng bigas sa magkabilang balikat habang tumatawid sa pilapil. Sa kanilang barangay sa Liliw, Laguna, kilala siya hindi lamang bilang mahusay na karpintero, kundi bilang haligi ng komunidad. Kung may kailangang ayusin, kung may bubong na tumutulo, kung may sirang pinto o sira ang mga haligi ng bahay, siya ang unang tinatawag. Hanggang sa umabot siya sa edad na 72, doon niya naranasan ang isang sakit na hindi niya inakala isang sakit na tahimik, ngunit unti-unting sumisira sa kanyang gabi, pulikat at matinding pananakit ng binti. Nagsimula ito isang gabi. Habang mahimbing ang tulog, bigla siyang napabalikwas ng bangon. Napasigaw siya sa sakit, parang may humihila pababa sa kanyang kaliwang binti. Ang pakiramdam ay parabang may matalim na bakal na pumipilipit sa kanyang laman. Nataranta si Aling Nena, ang kanyang asawa, at dali-daling kinuha ang mainit na tuwalya para ibalot sa kanyang binti. "Tonyo, ano yan?" Pulikat tanong nito habang pinapahid ang init sa kanyang paa. Hindi na siya makasagot sa sakit. Buong katawan niya'y nanginginig habang pinipilit niyang pigilan ang pagtulo ng luha. Kinabukasan, akala niya ay tapos na, pero pagdating ng gabi, muling bumalik ang sakit. At sa mga sumunod na gabi, hindi na ito tumigil. Tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw, palaging siyang ginising ng matinding pulikat. Minsan sa kaliwa, minsan sa kanan, minsan ay sabay pa. Tuwing umaga, pagod siya, wala sa sarili, at parang wala ng gana sa anumang bagay. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na lang pisikal ang epekto ng sakit. Naging emosyonal siya. Hindi na siya katulad ng dati na laging masigla at masarap kausap. Madalas ay nakaupo lang siya sa harap ng bahay, hawak ang kanyang binti, pinagmamasdan ang dumadaang mga tao. Minsan hindi na rin siya sumasama sa mga apo sa paglalakad sa palengke. Nawalan siya ng gana sa pagkain. Parang unti-unti siyang nilalamon ng takot sa susunod na gabi. "Nena," sabi niya isang umaga, "kung ganito na lang lagi, baka ayoko na." Napaluha si Nena. Hindi siya sanay na marinig ang asawang dating puno ng sigla ay ngayon ay puno ng pangamba. Isang araw nagdesisyon si Aling Nena. Dinala niya si Tonyo sa health center. Doon nila muling nakasalubong si Nurse Joy, isang batang nurse na kilala sa kanilang lugar sa pagiging maasikaso sa matatanda. Maingat na tinanong ni Nurse Joy si Tonyo kailan nagsimula, gaano kadalas, anong gamot ang iniinom niya. At pagkatapos ng halos 30 minutong konsultasyon, sinabi nitong maaaring may kinalaman ito sa kakulangan ng potassium, magnesium o calcium. "Tay Tonyo," sabi ni Nurse Joy, "madalas po sa edad natin, kapag kulang tayo sa minerals, na yan mas madali tayong kapitan ng pulikat lalo na sa gabi. Dagdag pa po kung umiinom kayo ng gamot sa high blood na may diuretic, baka inilalabas nito pati ang mga minerals sa katawan nyo." Napaisip si Tonyo. Araw-araw nga naman siyang umiinom ng gamot para sa alta presyon. At kahit palagi siyang umiinom ng tubig, hindi niya iniisip kung sapat ba ito para mapanatili ang balanse sa kanyang katawan. Anong dapat kong gawin, tanong niya kay Nurse Joy. Ngumiti ang nurse. "Hindi po kailangan agad ng gamot. Subukan muna po natin ang natural na paraan. May mga pagkain po na makatutulong sa inyo. Hindi po ito instant, pero sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, makikita po natin kung gaganda ang pakiramdam nyo." Inilahad ni Nurse Joy ang 6 na pagkain na dapat isama sa araw-araw na diet, saging abokado, spinach, yogurt, patatas at buto ng kalabasa. Ibinigay niya ang listahan kay Aling Nena na agad namang naglista rin ng bibilhin sa palengke. Pag-uwi nila, hindi na nag-aksaya ng oras si Nena. Bumili siya ng lakatan 2 abokado, 1 bungkos ng spinach, 1 kilong patatas, ilang pirasong yogurt at 1 supot ng butong kalabasa. Pagdating sa bahay, inihain niya ang unang saging kay Tonyo bago matulog. "Kainin mo to," sabi niya. "Para sa gabi mo." Parang hindi naman totoo. Yan reklamo ni Tonyo, pero kinain pa rin niya. Sa unang gabi, muling nagising siya, pero mas maikli ang tagal ng pulikat. Sa ikalawang gabi,
Pinakain ulit siya ng saging sinamahan ng abokado sa hapon. Sa ikatlong gabi, dinagdagan ng spinach sa tanghalian at patatas sa hapunan. Sa ikaapat na gabi, hindi na siya nagising. Pagmulat niya ng mata, 6:00 na ng umaga, may sikat ng araw at nakatulog siya ng buo. Bumangon siya ng may ngiti sa labi. Bumati siya kay Nena na nagluluto ng almusal. "Hindi ako ginising ng binti ko, Nena," sabi niya. Napalingon si Nena ngumiti at halos mapaluha. "Sabi ko sa'yo basta kain ka lang ng tama, gagaling din yan." Simula noon, naging bahagi na ng kanilang araw-araw ang 6 na pagkain. Hindi ito kailangang mamahalin. Hindi ito kailangang lutuin ng espesyal. Basta't regular, basta't tama, at basta't may pagmamahal ang pag-aalaga. Unti-unting bumalik ang lakas ni Tonyo. Unti-unting bumalik ang kanyang sigla. At sa bawat gabi na dumaraan, hindi na siya ginigising ng sakit kundi ng panibagong pag-asa. Mula nang magsimulang kumain si Mang Tonyo ng mga pagkaing inirekomenda ni Nurse Joy, tila may kakaibang pagbabago siyang naramdaman. Hindi ito agaran, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nadarama ang gaan sa katawan. Hindi na siya masyadong binabagabag ng pananakit sa gabi. Mas mahimbing na ang tulog niya, mas magaan ang pakiramdam sa paggising, at mas maaliwalas ang kanyang umaga. Sa tuwing babangon siya mula sa higaan, hindi na niya kailangan ang alalay ni Aling Nena. Minsan siya pa nga ang unang bumabangon upang magtimpla ng kape. Para sa isang lalaking matagal nang nilamon ng takot sa pulikat, ang mga simpleng bagay na ito ay tila pagbabalik sa kanyang dating sarili. Sa loob ng bahay naramdaman din ni Aling Nena ang pagliwanag ng kapaligiran. Mula sa madalas na katahimikan at mahabang buntong hininga ni Tonyo ngayon, ay muli siyang nakakarinig ng kwento ng biro at minsan pa nga'y kantang paminsan-minsan ay binubulong nito habang nagsisibak ng kahoy. Hindi man ito ang dating Tonyo na kayang magbuhat ng 4 na kahon ng pako, ngunit siya na ulit ang Tonyo na may gana sa buhay. Isang umaga habang sabay silang nag-aalmusal ng nilagang patatas at mainit na tsaa, napansin ni Tonyo ang kanyang asawa na masayang nakatingin sa kanya. "Bakit?" tanong niya habang ngumunguya. Wala sagot ni Nena. "Ang saya lang sa pakiramdam na hindi ka na napapasigaw gabi-gabi. Akala ko noon unti-unti nakitang mawawala." Napayuko si Tonyo. Hindi siya sanay na pag-usapan ang kahinaan niya. Pero ngayon, hindi ito kahinaan, ito'y isang tagumpay. "Salamat sa iyo, Nena. Kung hindi mo ako pinilit kumain ng mga yan, baka ngayon ginising na naman ako ng pulikat." Hindi lang si Tonyo ang nakapansin ng pagbabago. Pati ang mga kapitbahay napapansin ang pagbabalik ng kanyang sigla. Minsang dumaan si Aling Berta sa kanilang bahay, napahinto ito at napangiti. "Ay Tonyo, nasa labas ka na ulit. Akala ko'y lagi ka na lang sa kama." "May bagong sekreto si Nena sa kusina," sagot niya sabay tawa. Sekreto o reseta ng pag-ibig, sagot ni Berta na ikinatawa ng dalawa. Muli siyang bumalik sa kanyang simpleng gawain, pagdidilig ng halaman, pagwawalis sa bakuran, at paminsan-minsang pagkukumpuni ng upuan ng mga kapitbahay. Ngunit sa kabila ng siglang bumalik, hindi siya nakalimot sa dahilan kung bakit siya muling nabuhay ang pagkain. Araw-araw sa kanyang mesa, hindi nawawala ang 1 o 2 sa mga 6 na pagkain. Sa umaga saging, sa tanghali spinach o patatas, sa hapon abokado, sa gabi bago matulog yogurt o buto ng kalabasa. Hindi ito pinipilit ni Nena, kusang hinahanap ni Tonyo. Alam niyang bawat kagat ay may katumbas na gabi ng mahimbing na tulog. Isang gabi habang nakahiga na silang dalawa, naramdaman ni Tonyo ang kakaibang kapayapaan. Wala ang dating kaba. Wala ang dating takot sa biglaang pagpitik ng kalamnan. Sa halip, ang naririnig niya ay ang mahinang hilik ni Nena at ang malamig na hangin mula sa bintana. Naisip niya ilang buwan na lang ay Pasko na. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may inaasahan siyang magandang gabi, hindi masakit na gabi. "Tonyo," mahinang tawag ni Nena habang nakapikit pa. Bukas bibili tayo ulit ng abokado ha, ubos na." "Sige, ako na ang pupunta sa palengke." Napangiti si Nena. Hindi dahil ayaw niyang lumakad, kundi dahil alam niyang bumabalik na ang Tonyong kilala niya, hindi lang pisikal, kundi buong buo. Muling bumalik ang sigla ni Mang Tonyo,
hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang kalooban. Ang bawat araw ay may bagong layunin, bawat hapon ay may bagong gawain. Kapag wala siyang ginagawa, inaayos niya ang mga sirang kasangkapan sa bahay, gumagawa ng paso mula sa sirang baldeng plastik, o kaya'y nagtatanim ng kamote sa gilid ng bakuran. Sa mga sandaling iyon, hindi niya naisip na siya'y matanda na. Ang nararamdaman niya ay parang bumalik ang panahon. Hindi na siya iniinda ng pananakit ng binti at higit sa lahat, tuloy-tuloy na ang kanyang mahimbing na pagtulog gabi-gabi. Isang hapon habang nag-aayos ng sirang silya, napadaan ang kanyang apo na si Marco. "Lolo, hindi ka na ba ginigising ng binti mo?" Tanong nito habang hinihila ang tricycle na laruan. "Haha, hindi na iho. Alam mo ba kung bakit? Kasi araw-araw akong kumakain ng saging at abokado," sagot ni Tonyo sabay turo sa basket ng prutas sa mesa. "At may spinach din na niluluto si lola mo. Masarap yon kahit mukhang damo." "Gusto ko rin ng abokado, lolo," masayang tugon ni Marco. "Abay, dapat lang, para lumakas ka rin katulad ko." Simula noon, naging paborito rin ng kanyang mga apo ang abokado na nilalagyan ni Nena ng konting gatas at asukal. Hindi nagtagal, naging merienda ng buong pamilya tuwing hapon. Sa mga ganitong pagkakataon, natutuwa si Tonyo. Hindi lamang siya gumaling, kundi naipapasa pa niya ang mabuting nakasanayan sa mas bata. Isang araw naisipan ni Nena na bumisita ulit kay Nurse Joy para ibalita ang magandang epekto ng mga pagkaing tinuro nito. Nagdala sila ng kaunting prutas bilang pasasalamat. Pagdating sa health center, nagulat si Nurse Joy sa sigla ni Tonyo. "Tay Tonyo, abay, parang mas bumata ka pa, biro ng nurse. Nakatulog lang ng 2 linggo nang tuloy-tuloy parang bumalik ang kalahating buhay ko," sagot niya sabay tawa. Ibinahagi nila kay Nurse Joy ang naging routine niya, ang pagkain ng saging, sa umaga spinach, tuwing tanghalian abokado, sa hapon yogurt o buto ng kalabasa bago matulog. Maging ang pag-inom ng tamang dami ng tubig ay naging bahagi na rin ng kanyang disiplina. Hindi sobra, hindi kulang. Sapat para mapanatiling maayos ang kanyang kalagayan. "Hindi mo na kailangang dagdagan ng gamot ang katawan mo kung sapat ang sustansya sa kinakain mo," sabi ni Nurse Joy. "Tay, dapat kayong maging inspirasyon sa mga kapwa nyo senior." Pagka-uwi nila, naisip ni Tonyo na gumawa ng maliit na hardin sa paso sa harap ng bahay. Doon niya tinanim ang spinach gamit ang mga lumang galon ng tubig at basyong lata. Tuwing umaga, dinidiligan niya ito. Tuwing hapon, pinagmamasdan niya ang dahong unti-unting lumalago. Sa bawat pagtubo ng halaman, naramdaman niya rin ang paglago ng bagong yugto sa kanyang buhay, isang yugto ng paggaling, pagbangon at pagbabahagi. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang unang ulan ng tag-ulan. Sa halip na matakot sa malamig na gabi ngayon, ay natutulog si Tonyo nang walang takot, walang kaba. Sa bawat patak ng ulan, tila sinasabi sa kanya ng kalikasan, "Tonyo, kaya mo pa. Marami ka pang pwedeng gawin." Habang nakahiga sa duyan sa ilalim ng bubong na siya mismo ang nag-ayos. Ilang taon na ang nakalilipas, tinanong siya ni Nena. "Tonyo, masaya ka pa ba kahit hindi ka na makapagbuhat ng sako?" Napangiti siya. "Oo, Nena, kasi hindi na ako binubuhat ng problema gabi-gabi." Dumaan ang ilang buwan at habang papalapit ang Kapaskuhan, lalo pang lumalim ang kapayapaan sa tahanan ni Mang Tonyo. Hindi na lamang ang kanyang katawan ang gumaan, kundi pati ang kanyang kalooban. Araw-araw ay naging pagkakataon upang pasalamatan ang simpleng mga bagay, isang tahimik na gabi, isang mainit na tasa ng kape, isang maayos na paghinga habang umuupo sa lumang silya sa harap ng bahay. Muli niyang naaalala ang kahalagahan ng bawat araw, bawat sandali, lalo na tuwing kasama niya si Nena. Minsan habang pinagmamasdan niya ang mga tanim, sa paso, biglang pumasok sa isipan niya kung gaano kahalaga ang mga bagay na dati hindi naman niya binibigyang pansin, ang sapat na tulog, ang masustansyang pagkain, ang tamang pag-inom ng tubig. Noon, akala niya'y sapat na ang lakas ng katawan at sipag. Ngunit ngayon, alam na niyang ang tunay na sigla ay hindi lamang galing sa labas, kundi mula rin sa loob. Sa mga lumipas na linggo, nagsimula siyang tumanggap ng maliliit na pag-aayos
sa mga bahay ng kapitbahay. Hindi na niya kayang umakyat sa bubong pero nakakapagkumpuni pa rin siya ng silya lamesa at mga sirang gripo. Sa tuwing may nagtatanong kung paano siya muling naging masigla, simple lang ang sagot niya, 6 lang yan. Saging, abokado, spinach, yogurt, patatas at buto ng kalabasa. Araw-araw huwag kalilimutan. At kapag tinatawanan siya ng mga kaibigan niya sa tindahan, lagi niyang sinasabi, tumawa kayo, pero tingnan nyo, ako, hindi na ako pinupulikat. Habang tuloy-tuloy ang kanyang pagbabago, naisip ni Tonyo na hindi sapat na siya lang ang makinabang sa mga kaalaman ni Nurse Joy. Isang araw, habang nagdidilig ng kanyang mga tanim, tinawag niya si Nena. Nena, alam mo bang maraming kagaya ko sa barangay na siguro'y nahihirapan din gabi-gabi? Gusto kong ibahagi yung natutunan ko. Tiningnan siya ni Nena. Anong nasa isip mo, tanong nito, habang nililinis ang lumang florera sa lamesa? Gusto kong magdaos ng maliit na tipon. Tawagin natin ang mga kaedad natin. Turuan natin sila tungkol sa pagkain. Hindi ito lecture. Kwentuhan lang gaya ng ginagawa natin araw-araw. Nagulat si Nena pero natuwa rin. Tonyo, gusto ko yan. Tutulungan kita. Sa tulong ni Nurse Joy at ng barangay health worker, nakapag-ayos sila ng simpleng pagtitipon sa multi-purpose hall ng barangay. Nag-imbita sila ng 20 senior citizen. Si Nena ang naghanda ng merienda, patatas na nilaga, avocado shake na may kaunting gatas at ilang piraso ng saging. Habang sila'y kumakain, lumapit si Tonyo sa harap at nagsimula ng kanyang kwento. Ako po si Tonyo. Baka kilala niyo ako bilang taga-kumpuni ng bubong noon. Pero nitong mga nakaraang taon, ang kinumpuni ko ay sarili kong kalusugan. Gabi-gabi akong pinupulikat. Akala ko katapusan na. Pero sa tulong ng tamang pagkain, unti-unting bumalik ang lakas ko. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong hintayin na pasigawin kayo ng katawan niyo bago kayo makinig. Tahimik ang lahat. Tila bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang alaala ng gabi, ng pananakit gabi, ng pagkatakot gabi, ng hindi makatulog. At sa mga salitang binigkas ni Tonyo, nakaramdam sila ng pag-asa. Isa sa mga dumalo ay si Aling Clara, 75 taong gulang, na halos 3 buwan nang nahihirapan sa kanyang binti. Tay Tonyo, totoo ba talagang epektibo yang saging lang at abokado? Hindi lang totoo, Clara. Matagal na akong hindi napapasigaw sa sakit at masarap pa, sagot niya. Subukan nyo, wala namang mawawala. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi dahil sa galing ni Tonyo, kundi dahil sa pag-asa na maaari rin nilang maranasan ang kaginhawaang muling nakamit ni Tonyo. Sa pagtatapos ng pagtitipon, namigay sila ng kopya ng simpleng listahan ng 6 na pagkain. May ilang umuwi ng may dalang saging, ang iba'y may abokado, at ang iba na may ngiting may halong pag-asa. Pagkauwi nila, nakaupo si Tonyo sa harap ng bahay. Inabot ni Nena ang isang tasa ng mainit na salabat habang pinagmamasdan nila ang langit na unti-unting dumidilim. Ang ganda ng hapon no, tanong ni Tonyo. Oo, at mas maganda pa ang bukas, sagot ni Nena. Ngumiti si Tonyo at sa katahimikan ng gabi, ang tanging ingay na naririnig ay ang ihip ng hangin sa mga dahon ng kanyang mga tanim. Wala na ang mga daing ng pulikat. Wala na ang mga biglaang sigaw sa madaling araw. Ang natira na lamang ay katahimikan at kapayapaan na matagal niyang inasam. Sa puso ni Tonyo malinaw ang mensahe, hindi pa huli ang lahat para sa mga gaya niya. Hanggat may kakayahang kumilos, hanggat may kaunting sigla sa katawan, hanggat may taong naniniwala sa pagbabago, kaya pa. At sa edad niya ngayon, mas malinaw sa kanya ang isang simpleng katotohanan, ang kalusugan ay hindi lang dapat inaasahan sa gamot, kundi binubuo araw-araw sa kusina, sa mesa, at sa simpleng desisyong piliin ang tama. Sa gabing iyon, bago siya pumikit, tumingin siya kay Nena na nakahilig sa balikat niya. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagkain, sa tiyaga at sa paniniwala. Pumikit siya, huminga ng malalim at natulog nang may ngiti sa kanyang labi, hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil sa wakas alam na niya kung paano ito labanan. Mula nang isinagawa ni Mang Tonyo ang maliit na pagtitipon para sa mga kapwa niya senior, hindi lang katawan niya ang lumakas,
kundi pati ang kanyang loob ay tila nabigyan ng panibagong sigla. Sa tuwing may makakasalubong siya sa kanto at babatiin ng Tay Tonyo, hindi na ako ginigising ng pulikat o kaya'y sinubukan ko yung abokado gabi-gabi. Abay gumaan talaga ang pakiramdam ko, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa loob-loob niya ang simpleng desisyon niya na kumain ng tama ay unti-unting lumalawak ang epekto sa buong barangay. Isang araw habang namimili sa palengke, nilapitan siya ni Kapitana Mercy. Tay Tonyo, narinig ko yung ginawa mong pagtitipon sa mga senior. Ang daming natuwa. Gusto mo bang gawin na nating regular yon sa barangay? Napatingin siya kay Nena na agad namang tumango. Kung makakatulong sa iba, bakit hindi sagot niya? At mula noon tuwing huling Biyernes ng buwan, may kwentuhan at kainan sa Barangay Hall, isang simpleng programa kung saan nagbabahagi ang mga senior ng kanilang karanasan, samantalang si Nurse Joy ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa nutrisyon at kalusugan. Si Tonyo sa bawat buwan laging may bagong kwento, bagong karanasan at minsan pa'y may dala pang butong kalabasa upang ipatikim sa mga kaibigan. Ngunit sa kabila ng kasiglahan, may mga gabi pa rin na tahimik siyang nakaupo sa terasa, hawak ang kanyang mainit na tsaa at nagbabalik tanaw. Naalala niya ang mga panahong halos gabi-gabi siyang nagigising sa kirot, ang mga gabing hindi niya alam kung makakatulog pa siya at ang mga sandaling akala niya'y tapos na ang lahat. Ngayon, mas malalim ang kanyang paghinga, mas matatag ang kanyang loob, at higit sa lahat, mas malawak ang kanyang pananaw sa kahulugan ng tunay na kalusugan. Isang gabi habang nakaupo siya sa tabi ni Nena at pinagmamasdan ang mga apo na naglalaro sa sala, napansin niyang tahimik lang itong nakatitig sa mga bata. Nena, bulong niya, alam mo kung hindi mo ako pinilit kumain ng saging noong gabing, yun baka wala ako rito ngayon. Ngumiti si Nena sabay sabing, kung hindi mo rin pinilit ang sarili mong bumangon gabi-gabi, kahit masakit, baka hindi ka rin nakarating dito. Nagtawanan silang dalawa at sa kanilang tingin malinaw ang mensahe, ang paggaling ay hindi lamang sa pagkain o gamot, kundi sa pagpupursige, pagmamahal at pagtanggap sa pagbabago. Kinabukasan, dumating ang anak nilang si Rosel mula sa Maynila. Kasama ang kanyang asawa at dalawang apo, dumiretso sila sa bahay ni Tonyo upang makisalo sa simpleng salo-salo. Habang kumakain ng nilagang saging at patatas, sinabi ni Rosel, Tay, ang laki ng ipinayatan nyo pero ang lakas nyo pa rin. Anong sikreto nyo? Sabay-sabay silang nagtawanan. Wag lang puro lechon at soft drinks, sagot ni Tonyo, mag-umpisa sa saging. Tapos sundan ng avocado, spinach yogurt, patatas at buto ng kalabasa. Yan ang tunay na six-pack ng matatanda. Pagkatapos kumain, inikot ni Tonyo ang mga bisita sa kanyang maliit na hardin. Ipinakita niya ang mga tanim na spinach, ang mga paso ng avocado seedlings at ang maliit na lalagyan ng mga butong kalabasa na kanyang tinutuyo sa araw. Sa bawat paglalakad, sinasariwa niya ang mga leksyon sa katawan at sa buhay na natutunan niya sa mga gabing puno ng sakit at sa mga araw na puno ng pag-asa. Nang dumating ang gabi at natulog na ang lahat ng bisita, umupo ulit si Tonyo sa duyan. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin at walang naririnig kundi ang huni ng mga kuliglig. Sa ilalim ng buwan, pinikit niya ang mga mata at bumulong. Salamat sa isang gabing muli kong hindi kailangang gumising sa sakit. Hindi niya alam kung ilan pang taon ang ilalagi niya sa mundong ito, pero malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na siya aalis nang hindi lumaban. At sa bawat kagat ng saging, sa bawat kutsara ng abokado, at sa bawat gabing payapa, alam niyang nanalo siya hindi lang laban sa pulikat, kundi laban sa panghihinayang at pangungulila ng pagtanda. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na takot, kundi pahinga. Ang dating kirot ay napalitan ng kapayapaan. At ang kwento ni Mang Tonyo ay patuloy na umiikot sa barangay, isang patunay na kahit sa huling yugto ng buhay, may simula pa rin para sa mga handang magbago, magmahal at mabuhay muli.